Ngayon po ay kapiyastahan ni San Andres. At sino po ba si San Andres? Sabi po ng Synoptic Gospel ay isa siya sa 4 na kauna-unahang tinawag ng Panginoon. Peter, James, and John. At siya po ay kapatid ni Simon Pedro. At pareho po silang mangingisda. Ang tawag po sa kanila ay protokletos. Ibig sabihin, mga unang tinawag. At kung mapapansin po natin sa banal na Ebanghelyo, lagi po siyang ika-4. Kaunahan sa biling kung sa artista, si Peter, si James, si John, kasunod na po si Andres. At ano po ba ang kahulugan ng pangalan ni Andres? Andrew means manly. Ayan, hindi katulad ng alam nating Andres de Culambo, Andres de Saya. Ito ay Andres manly. Ikukumpara po siya kay Pedro na kanyang kapatid, silent type. He is the silent one but a very determined man. At yun ay makikita po natin sa kanyang mga iba-ibang mga yugto sa buhay ng Panginoon. Hindi siya masalita, pero ang kanya pong ginagawa ay mas nakikita sa kanyang gawain, hindi sa kanyang salita. Sa pagpaparami po ng tinapay, si San Andres po, si Pili po ay naroroon, at saka si San Andres at si Felipe ay nagsabing napakamahal po na magagastos natin kung pakakainin natin ang lahat ng mga tao. At si Andres po ang nagsabi na meron pong isang bata rito na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Originally, si San Andres po ay disipulo ni San Juan Bautista. Pero nang nakilala niya ang Panginoon, sumunod na siya, nakalimutan na si San Juan Bautista, sapagkat naramdaman niya ang pag-ibig ni Jesus. Kaya sinundan niya si Jesus. At si San Juan Bautista ang nagpakilala doon sa dalawa kay Jesus. Pero dahilan po sa natouch si San Andres, iniwanan niya si San Juan Bautista at sumunod sa Panginoon. At si San Andres po ang nagpakilala kay Pedro sa Panginoong Diyos. At alam po naman natin na nangyari sa kasaysayan nang ipapako po si Pedro, ay sabi niya, hindi ako karapat-dapat na matulad sa pagkakapako sa Panginoon. Ipako na lang po ninyo ako ng upside down. Kung ang Panginoon ang ulo ay nasa taas, si Pedro po ang ulo niya ay nasa ilalim at nasa taas ay yung paa. Upside down. At nang dumating din po the supreme moment of crucifixion kay San Andres, ay hiniling din niya na ipako siya sa naiibang pamamaraan. He was crucified at Patras, at ang kanya pong crucifixion ay kakaiba kay Jesus. Kakaiba rin po kay Pedro na upside down. Sa kanya po ay diagonal or X shape na pagkakapako na ang tawag ay St. Andrew's Cross. Ang istorya po ni Simon Pedro at ni San Andres ay istorya po ng pagiging disipulo. Nang tinawag sila ng Panginoon, sumunod sila, iniwan ang bangka, iniwan ang lambat, iniwan ang mga isda, iniwan ang lahat para sumunod sa Panginoon. Sigurito rin po ang mensahe po sa atin. Kung gusto po nating sumunod sa Kanya, iwanan natin ang masasamang pamumuhay. Iwanan natin ang galit, sama ng loob, puot, at tayo po
ay sumunod sa Panginoong Diyos. At ang sumusunod po sa Panginoon ay tiyak na babago ang buhay. From fishermen, they became piercers of men, catchers of men. From being catchers of fish, naging silang catchers of men. At ito po ang nagiging bunga kapag tayo sumunod sa Panginoon, nababago ang buhay ng tao. Ito po ang munting kasaysayan ni San Pedro at ni San Andres na sumunod sa Panginoon hanggang sa krus. Sumunod sa Panginoon hanggang kamatayan. Tayo po ay inanyayahan din sundan ng Panginoon. Hindi man tayo handang maipako sa krus, sumunod po tayo sa Kalbaryo. Sundan natin at tahakan natin ang landas ng Via Dolorosa, ng Via Crucis, sabagat ito ang tanging paraang masundan ng Panginoon. There is no other way to follow the Lord except the way of the cross, the way of suffering. Amen.